Hey guys, kung meron ka lang din kulang 9,000 na budget or around 8,000 lang, na merong mataas na RAM at storage, mataas rin na camera, at mabilis sa charger, tapos meron pang perfect na display na merong AMOLED curved display, tapos bonus pa tong wireless charger niya. Actually, ito ang 4G version ng Infinix Note 40 Pro dahil hindi ako nasusulitan sa Mi Pro Plus version. Mas okay ako dito, mas mura pa siya pero same design lang, same display lang din sila, saka same camera lang. Ang pinagkaiba lang nila is yung 100 watts sa charger, saka yung 5G, at yung additional na 4GB RAM. Pero overall, pares na pares lang sila at makakatipid ka pa ng 4,000 pesos. Nakuha ko lang to na 8,799 sa may Shopee dahil nga sa may voucher. At wala ka ng smartphone na mabibili na meron ganyang klase ng specs sa ganyang kababang presyo na around 8,000 lang. Package pala meron na siyang premium case with MagSafe. Tempered glass na rin, saka meron pa siyang sticker. Saka 70 watts ka na charger. Tapos meron pa siyang wireless charger na 20 watts. Yan na rin ang pinakamura na merong pinakamataas sa charger ngayon. Nasa loob na ng 16 minutes. 50% agad yung kanyang battery. Tapos bonus na itong wireless charger niya na magandang gamitin to pagka matutulog ka na. Dahil sa umaga siguradong full charge na yan. Sa camera, naka triple camera siya na merong 108 megapixel na main camera. Saka 32 megapixel na front selfie camera. Huwag na kayo magdalawang isip sa mga bagong smartphone sa mga camera nila ngayon. Dahil magaganda na mga camera nila. Sa mga 5K na pababa na lang ng mga smartphone ko yun, makakita ng mga pangit na mga camera. Pero sa mga gitong klase ng presyo, hindi na kayo mabibigo sa mga camera nila. Sa display, naka 6.78 inches siya na merong AMOLED curved display. Same sila ng mahal na version. Ito talagang minabreed sa mga smartphone ng Infinix ngayon. Just imagine 2 years ago lang. Napakapangit ang mga display nila. Na puro mga naka-IPS tapos naka 9Hz lang. Pero ngayon puro mga naka-AMOLED na tapos naka-curved display pa. Kahit sila Samsung or Realme at kahit si Poco at Redmi, walang ganyang klase ng display sa mga ganyang klase ng mga smartphone nila sa ganyang presyo. Kung i-compare mo to sa mga 2 to 3 years old na mga smartphone nila Infinix sa mga Note series, makikita nyo guys na napakalayo na ng difference sa mga smartphone nila. Halos lahat na upgrade na. Mula sa camera to storage to design. Lalo sa charger nga, saka sa display. Ang naiuna lang talaga dito is itong processor niya. 2 years ago, mga naka G96 pa mga smartphone Infinix. At last year nga itong G99. Like the Note 30 series. Kung titingnan natin ang specs ng Note 30, okay naman yan dahil naka 45 watts sa charger yan. 6.78 inches na merong IPS 120Hz sa display. Tapos saka bypass mode pa. Saka 64 megapixel na camera. Goods na goods na yan para sa may 8.5 na SRP last year. Ngayon, ang ginawa naman ni Infinix, sinupgrade datang specs ng Note 40 Pro, pero naiwan naman yung processor. Hindi ko alam kung epekto pa rin ba ito ng kakulangan ng mga processor, kaya hindi na makapaglabas ng mga bagong processor si MediaTek, para mailagay nila Infinix sa mga smartphone nila. Kung bakit itong si Infinix Note 40 Pro na, ang pinaka-pick smartphone na meron G99 na processor, na mabibili nyo ngayon. Maganda upgrade ito sa mga naka-G85 pababa ng mga smartphone, dahil hindi lang yung processor makukuha nyo upgrade dito. Lahat ng specs na guys is upgraded na. Lalo kung galing kayo sa mga lumang smartphone. At lalo pa guys, hindi pa naman mahalaga sa inyo ang 5G na processor. Sa performance, alam naman natin ng G99. Same pa rin guys ang G96. Sa nanometer lang talaga sila nagkaiba. Then naka 6 nanometer nga si G99. At 12 nanometer naman si G96. Kaya mas malamig sa may gaming si G99. Sa Call of Duty Mobile, yan pa rin yung settings niya guys. Wala nang pagbabago yan. Forever nang ganyan yan. Dahil mababa talaga yung kanyang GPU. Pero at least playable na siya sa may Battle Royale. Sa may mobile din siya medyo mataas. Dahil naka super na yan. Saka naka ultra. Dito kayo mag-enjoy sa smartphone na yan. Dahil malinaw siya at matingkad yung kulay ng display habang naglalaro tayo. Dahil hindi nga siya naka IPS. Siyempre naka dual speaker na rin yan. Kaya kung naghanap kayo ng ganitong smartphone sa ganitong presyo, na meron totoong at least upgrade na specs sa lahat ng specs niya. Wala nang tatalo dito sa may Infinix Note 40 Pro. Magmumura pa yan guys sa mga susunod na buwan. At sigurado mas magiging sulit pa yan. Thanks for watching.